Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito po, napakalaking issue nito. Hindi lang pala PhilHealth. Actually, mas nauna itong nagreklamo yata, no? Pero ang umaalma ay mga teachers group at itong si Senator Angara. At ngayon, sumausaw na po dito yung former senator, no, na nandiyan po sa 12 senador o 11 na lang na nasa admin slate si former Senator Ping Lacson, pero hindi po yun ang topic natin. Ito po yung problema diyan sa pagbabawas ng pondo ng Department of Education na 12 billion. Actually, na-content na natin ito. Nalaman nyo na kung bakit binawasan ang kanilang pondo ng 12 billion, no? Pinaliwanag yan po ni Senatora Grace po. Na yung iba po, yung sa aking opinion, base sa numerong binigay ni Senatora Grace po, na 5.1 billion pesos ay inilagay po sa isang line item na kung saan para po sa teachers school supplies para magamit ng mga guro pandagdag panggastos sa pagbili ng mga kanilang mga supplies sa kanilang mga respective classes. No, ngayon po, meron pong isang miyembro ng Young Guns diyan po sa House of Representatives ang nagbigay ng kanilang opinion, no? Highly contested itong budget na 2025 kasi marami pong mga senador ang super na umeepal, no? Kasi nga po may darating na election. They will use this, no? Lalong-lalo na itong budget kasi pera ng taong bayan yan for their own advantage para po matunog ang kanilang pangalan, particularly nandyan si Bato na laglag naman sa mga survey. Pero ang survey naman is just a mind conditioning for us kung sino ang dapat iboto o hindi, no? So, dito po, may sinabi po ang isang Young Guns ng House of Representatives. Parang isang paalala o pagbatikos na rin sa Department of Education. At ang sekretarya naman ng Department of Education ay meron pong kahilingan sa ating Pangulo. No? Yan po, dalawa lang po na article ang ating babasahin at bibigyan ng maiksing komento at reaction. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Special shout out to all our OFWs, sa mga men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At muli, lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil like the Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan, ito pong balita dito sa Politiko. Napaka-eksing sinabi ng butihing mambabatas na ito ng miyembro po ng Young Guns para lang po palalahanan o bigyan real talk ang ating Department of Education. Sabi po dito sa article ng Politico, Congress reduce DepEd fund due to inefficient spending. Naalala nyo yung sa PhilHealth? Ganito rin yung sinabi ni Escudero dahil sa kapalpakan, dahil hindi sa tamang paggastos, hindi paggamit ng pera ng bayan ng tama. O ganun din dito. Bakit? Tingnan nyo. The House of Representatives decided to slash the 10 billion computerization budget of the Department of Education for 2025 due to its inefficiency and alleged fund mismanagement. Inefficiency and mismanagement. So, hindi na kailangan pang i-define yan. Alam nyo na ibig sabihin yan. One Rider Party List Representative Raj Rodriguez, ayan po. One Rider Party List Representative Raj Gutierrez
siya po yung isang member ng Young Guns dyan sa House of Representatives, said that while it was unfortunate that Education Secretary Angara inherited the problems and scandals left by his predecessor, Vice President Sara Pusit Duterte, he knows that unused funds must be accounted before new allocations can be made. Correct? Ito po yung sinasabi ko sa inyo sa mga previous content ko. No? Yung ine-example natin is, before you ask for a new budget for the new fiscal year, make sure yung pondo mo ng previous year ay nagamit mo ng tama at na-allocate mo base doon sa mga line items na ipinasa mo. Whether it is zero budget or if you have some money left for that previous fiscal year, ano gagawin mo? Are they requiring you to return it to the National Treasury? Or don't ask for the same line items na hindi mo nagamit yung pera, na you don't have 100% utilization. Diba? Sinasabi natin sa previous vlog natin, sinabi ni Grace po, for the year 2023, Department of Education, nandito po eh. Mamaya, i-review lang natin yung sinabi ni Grace po. 50% lang ang na-utilize ng DepEd sa kanilang computerization program, the line item on that budget of theirs. 50%, how much is the allocated billions of money on that line item computerization for the program for that particular year? 50%. Tapos, the 2024, 11%. 2.5 years. 2.5 ba si Pusit? Basta ganon, ilang taon siya dyan? 22 to the other half of 24. Di ba? So, tama ba na bigyan pa ulit sila ng pondo? Binigyan na nga sila ng pondo noong 2024 pero hindi pa na-utilize 100% yung 2023. And then you will give another billions of pesos, the 10 billion, to allocate for 2025 on the same line item, computerization. So you have how much money you left in 2023, how much money you left in 2024, and then there's another funding of 10 billion, how much billions of money you need to fully accomplish this computerization program. Hindi mo nga na-accomplish pa eh. Dito malalaman nyo, mamaya babasahin natin sa inyo. Grabe. Ito pa, sabi niya, Secretary Angara may argue that education funding is sacrosanct. The word sacrosanct is holy. Very important, mga kababayan. Yan po ang meaning niyan. Respected. Hindi mo pwedeng baliwalain. Oo nga naman, hindi pwedeng baliwalain base sa konstitusyon, yung sinasabi ni Ping Lacson, na itong 2025 budget ay unconstitutional. Pero hindi natin sasabihin bakit sinabi ni Ping Lacson na unconstitutional. No? Dapat sa base sa konstitusyon, ang edukasyon ang pinakamataas na budget. Mataas pa rin po yan. No? Yang budget na yan. So sabi ni Gutierrez, hindi even though it is sacrosanct, pero hindi naman pwedeng baliwalain yung mga mismanagement, sa kayong inyong inefficiency to use the fund. So what we gonna do? Diba? Papa-interesin ninyo? Parang yung PhilHealth. But Congress cannot keep throwing good money after bad. Tama nga naman. Parang investment lang. Alam mong bumabagsak yung investment mo, tapon ka pa ng tapon ng pera, pabulusok nga. Tapunan mo ng pera, pabulusok, dilugi ka. Diba? Nagwi-waste ka ng pera. Instead, nagamitin mo yung pera sa tamang pamamaraan at doon sa mga most nangangailangan, binibigay mo lang doon. Parang you're throwing money to the pit. Yung apoy, sinusunog mo lang yung pera. This is not about depriving education. It's about ensuring proper fund use and accountability. Correct, I agree. Now that he's education secretary, he should focus on fixing DepEd's internal mess instead of crying foul about budget decisions. May punto naman siya. Bago ka magreklamo, i-fix mo muna yung problema. Tapusin mo yung
yung utilization rate mo ng 2023 and 2024. And then we'll find out next year, budget deliberation ng next year, kung na-utilize mo. Mas kinasabi mo, utilization mo is 98%. Pwede na ako dun eh. Diba? Citing DepEd poor track record, Gutierrez pointed to the Commission on Audit's report, which revealed that DepEd they only disbursed 2.075 billion of its 11.36 billion for 2023 budget for ICT equipment. Tingnan ninyo, meron pa pala silang almost 9 billion na natitirang pera for their 2023 sa line item na ICT equipment. Oh, this isn't just inefficiency. It's negligence. Hindi kasalanan ni Angara. Kanino dapat isisi? Kay Pusit, di ba? The Solon pointed out that DepEd's failure to deliver on its mandate justifies Congress' decision to reallocate funds. He noted that DepEd ICT Director Ferdinand Pitagan admitted during a September budget hearing that 12,022 laptops for teachers and 7,558 for non-teaching personnel remain undelivered by end of 2023. That's just for 2023. We're not even talking about the computerization budget for 2024 and the year is almost over. Correct. Huh? Critics scored the agency for the laptop procurement mess under Sara Duterte, where overpriced units drain resources without meeting school needs. Correct. Tambalustay si Pusiti. The excuses are wearing thin. Oh, yung mga reklamo daw, yung mga dahilan. Wala na eh. Huli na, sukul na. We know it's extremely difficult for Secretary Angara to defend DepEd's lack of action when the Philippines is already at rock bottom in global education rankings. A teacher-to-computer ratio of 30:1 is unacceptable and we have BP Sara to blame for it. Correct. Hindi niya na-aksyonan eh. Kasi bakit? Hindi yun ang forte ni Pusit. Ang gusto niya DND para ma-overthrow niya ang presidensiya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinabayaan ni Pusit. Hinayaan niya eh. Di ba alam niya na may kapalpakan yung tao ng tatay niya sa DepEd? Bakit nung 6 months na pagkaupo niya bilang DepEd Secretary, inilabas niya yung mga computers, yung mga nakatenga, inayos niya dapat agarang action kung talagang magaling na mamuno si Pusit. Wala eh. Tapos gagawin yung presidente, bukplaks, tanga. Ngayon, punta tayo dito mga kababayan kay Senator Angara. Secretary Angara, nakakaawa naman po, no? Ako po, gusto ko po siyang tulungan, no? Ipangalandaan natin dito na Pangulo, inutusan niyo po si Secretary Angara. May mandato sa kanya na binigay ninyo na pagandahin niya, iangat niya ang PISA score ng ating mga kabataan sa international stage. O ngayon, medyo umaangal po siya. Feeling niya, parang nabambusol siya, no? Na hindi niya magagampanan yung mandato niya na inatang mo sa kanya dahil nawalan siya ng 10 bilyon para sa kanyang computerization. No? Ngayon, umaasam ang butihing Secretary Angara. Hindi ko po mapopolt si Secretary Angara dito. Ang mapopolt natin dito ay si Pusit. Kasi kauupo pa lang niya eh. Magsi 6 months pa lang si Secretary Angara eh. Ano lang sabi niya? After na yung sinabi niya lang, yung napansin niya, kulang eh. Di nag-ingay siya. Ngayon, ano sabi niya? Angara hopes President Marcos will act on 10 billion DepEd budget cuts. So umaasa po ang ating butihing Secretary Angara na madinig po ng Pangulo yung ating mga pag-iingay ng mga teachers group. Sana naman mapag-aralan mabuti ng Pangulo, no? Ito ang sabi niya. In past years, Congress has increased the President's proposed budget for DepEd and education. For whatever reason, nakakalungkot na hindi ito mauulit sa 2025 budget. Ayun lang po yung kanyang linta niya. Despite the disappointment over the 10 billion cut in the DepEd's proposed budget for computerization, Angara is still hopeful
that the issue will be resolved by President Marcos. Pero ang maganda dito, mismong si Presidente Bongbong ang nagsabi sa amin na re-remedyohin niya ito. Ayun naman pala. Oh, alam niyo, iniisip ko, gagawa ng paraan ng Pangulo to. Kasi siya mismo ang nagbigay ng mandato. At may puso po ang Pangulo, hindi tulad ng sinasabi ni Castro na anti-poor, anti-education ng Pangulo. Lalo na si F.L. Lisa, anti-education. Eh ano yan, profesor? Hindi iiwan ng Pangulo to. Ito nang sabi ni sabi ni Angara. Sabi niya, gagawa ng paraan ng Pangulo. Ha? Mukhang nagkausap naman na siguro sila. No, meron ng matunog na't matunog. Oh. Ulitin natin. Pero ang maganda dito, mismong si Presidente ang nagsabi sa amin na re-remedyohan niya ito o ano pa. O, di ba? Tama na. Teachers group, tama na. Hindi ko kurakutin ng pera, mga ulul. Di ba? Nakakaya po kayo. O, ito pang idinagdag ni Secretary Angara. Infrastructure is important, but so is investing in our people and human capital. The digital divide will widen. O, i-remedyohan naman po. So, okay po yan. Ako, pag sinabi ng Pangulo, magtitiwala po ako, I trust the President. Di po ba? So, tama na ang sasabihin na naman ng teachers group na act. Ha, ikaw, Kitowa, hindi ko nakakalimutan yung sinabi mo. Systemic corruption? Kurakutin mo mukha mo. Di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.